Commander Tigre, nandiyan na si Ka Pepe, tsaka si Ka Jerry. Anong balita, Ka Pepe? Nakausap na namin ang magulang ng mga bata. Mamayang gabi, pagkagat ng dilim, sa lumang sementeryo sa labas ng bayan, ay doon daw dadalhin. Ang halagang 5 milyon na hiningi natin. Narinig niyo, mga kasama? Sandaling oras na lamang ang ating hinintay. At mapapasakamay na natin ang 5 milyon. At hindi lang yon. Sa susunod, ay gagawin na nating 10 milyon. Ayos! Mabuhay! Mabuhay si Commander! Mabuhay! Mabuhay si Commander! Mabuhay! Mabuhay! Alam niya nang gagawin. Dating gawi. Dali kayo. Bilis. Dali ng mga bata. Oo! Magigilot! Sige, dun! Rito! Kunin lahat ng mga ebidensya! Oo, kayo lahat! Doon sa tulong! Kayo! Kayo! Sige, doon kayo. Sige, sa tabi. O yung mga tao. Sakay na yan. Pati ang mga ebidensya. Dalhin lahat. Sige, yes, sir. Dali na mga yan! Yes, Mayor. Sandali lang, Mayor. Nakatimbre na to kay Gob eh. Ganun ha. Sabihin mo kay Gom, hanggat ako ang nakaupong mayor dito, hindi lulusot sa akin ang anumang illegal dito sa Buena Vista. Labas na! Saan? Kayo! Baba! Baba! Sino may-ari nito? Wala po dito, Mayor. Ako po ang katiwala dito. Ang talagang tunay pong may-ari nito ang sekretary ni Gob. Sekretary ni Go. O ka mo.
Sakay lang sa mobil to. Sige, dali. Routine check-up lang ho ito. Pwede ho ba makakita yung likod? Oo. Asan ang mga papeles nyo? Nasa driver po. Yung mga papeles ito. Wala ho eh. Anong wala? Pinatid lang ho sa amin yan. Hindi ko man ho alam na ganyan ang laman yan. Mayor! Walang mapakitang papeles eh. Danilo sa headquarters yan. So, sobra ng perwisyo ginagawa ng mayor niya sa atin, Talagang pinangangatawan na niya ang paglinis sa kanyang bayan, Hinahamon yata ako ng tarantadong yun. Gob, sabihin mo lang sa akin anytime. Isang click lang yan. Kayang-kaya kong kontakin si Di Guzman. At mawawalan ka na ng kontrabida sa buhay mo. Wag, Velarde. Kapag ginawa mo yan, sigurado ako munang sasabit. Alam mo naman ang taong Buena Vista ay kay Esguerra. Alam ko, Gob. Okay lang. Anytime, sabihin mo lang sa akin. Wag muna, Velarde. Maghintay tayo ng magandang tiyempo. Waiting ako sa'yo, Gob. Waiting. Thank you. Talagang hanggang ngayon pinabibilib mo pa rin kami. Baka naman may pinaghahandaan ka. Matatag pa rin ang pulso mo. Pero nakikita namin sa mukha mo, parang gigil ka. Ano? Alam niyo namang maliit pa ako, hilig ko na ito. Naging champion pa nga ako, hindi ba? May iba naman ako. Kumusta na si Victor? Kayo pa rin ba dalawa? Kung tungkol kay Victor, wag na natin pag-usapan. May iba na siyang mahal. Malapit na nga niyang pakasalan eh. Ano ba talaga nangyari? Sabi ko, tigilan niyo na ako. Sir, good morning. Good morning. Sergeant Esguerra, sit down. Sir, magbabakasyon muna sana ako ng isang linggo. Alam niyo naman si Itay. Magkakasakit yun kung hindi ako magse-celebrate sa amin ng birthday ko. Lalong-lalo na si Inay at mga kapatid ko. Umaasa po sila na makakauwi po ako sa amin. Sayang. Akala ko pa naman dito ka magbe-birthday. May nakahanda pa naman akong handa para sa'yo. Wala namang problema doon, sir. Pagbalik ko na lang ho, tuloy magdadala rin ako ng seafoods. Ikaw ang bahala. Siya nga pala, ikumusta mo kay Mayor, ha? Makakarating po, sir. O paano? Happy birthday na lang. Maraming salamat, sir. Good luck. Thank you, sir. Oh, Sarge, happy birthday. uy, thank you. Sarge, pasensya ka na sa nakayanan namin, ha? Kayo naman. Pwede namang wala eh. Mabuti na yung meron. Dahil siguradong seafoods ang kapalit niyan. Pagbalik mo. Yun! Sabi ko na nga ba, meron at merong kapalit. Kaya lang mukhang mas mahal yung sukli ah. Biro lang naman eh. O paano? Lakad na ako. Happy birthday ulit. Thank you. Dalihan nyo. Baka naman abutin pa tayo ng umaga. Sandali na lang po to, boss. Di Guzman. Okay na kargamento. Pwede nang i-dispatcha pagkakarga. Magaling. Matutuwa na naman ang magamang gobernador at Franco. Kalaban!
ang baril! Ngayong Velarde, tinitiyak ko sa'yo, pabubulok ka sa bilangguan. Hoy, kayong dalawa. Wala na kayong ginawa kundi maglustay ng pera. Magkusa naman kayo para makatulong kay Papa. Kuya naman, alam mo namang batang-bata pa kami. Malambot pa yung mga buto namin para magtrabaho. Tol, tama si Jackie. Hayaan mo muna kami mag-enjoy. Kayang-kaya nyo na ng papangnegosyo. Si Pa, wala kasi man ang kita ng lunch mo eh. Alvaro, si Gob. Anong nangyari sa'yo? Para ka nakulam. De Guzman, ano ba talaga nangyari? At saka ako nang paliliwanag sa inyo. Franco, si Gob. Oh, De Guzman, napasugod ka. Niraid ho kami nila Mayor Esguera. Nahuli nila si Velarde. Ano? Mabilis ho naging operation nila Mayor at saka nila Hepe. Palagay ko, Gob, talagang target nila si Velarde. De Guzman, isipin mo lahat ng paraan para makalabas si Velarde bago masabit ang malinis mong pangalan. Alfredo, alam ng marami na alaga ni Gobernador Madero si Velarde. Kaya, sigurado lamang na lalala ang hindi ninyo pagkakunawaan ni Gobernador. Wala akong magagawa. Dito sila gumagawa ng kabulukan sa bayang sinasakupan ko. Kung ano man ang binabalak nila, nakahanda ko. Huwag ho kayong mag-alala. Lagi ho kami nakahanda ni Mayor, 10 ng aking mga tauhan, para sa ikatatahimik ng Buena Vista. Nako, mag-amo nga kayo. Nagkakampihan lagi. Alam niyo naman ang ugali ni Cobb. Mapagiganti. Gagawa at gagawa ng paraan yan para palabasin na may halong politika ang pagkakahuli kay Velarde. Tama na nga yung pag-apila mo, Lisa. Lumalabas tuloy na pinakampihin mo ang gobernador eh. Eto na naman po kami. Usap ng usap pagkatapos mag-aaway. Chingay, hindi kami nag-aaway. Nagkukwentuhan lang kami ng inay mo. E di pagkwentuhan na lang natin yung birthday ni Kuya Victor. Uwi kaya siya? Sigurado yun. Wala pa naman birthday ang kuya na hindi niya dito ginawa ah. Saka matitis ba tayo na hindi tayo makasama sa birthday niya? Kuya pa. Eh bakit hanggang ngayon wala pa siya? Di ba dapat nandito na siya dahil sa makalawa, birthday na niya? Mga anak, sundalo ang kapatid nyo. Baka hindi siya makalis kaagad at marami pa siyang inaasikaso. Good morning, Papa. Good morning. Pa, ano naman tong naririnig ko na nakikialam daw kayo sa kaso ni na De Guzman at Velarde? Ayun ba? Wala yun. Pinaasikaso ko lamang kay De Guzman yung kaso ni Velarde para mabigyan siya ng due process. Pero, hindi ba silang sumisira sa pangalan nyo tapos tinutulungan nyo sila? Hindi ba dapat ikaw mismo ang magpakulong sa kanila dahil mga abusado sila? Iha, kapag ginawa ko yung sinasabi mo, lalong lalakas ang loob ni Mayor Esguera. Sisirain ako nun. Isang araw baka magising na lang tayo siya ng gobernador sa bayang ito. Pero ganun talagang labanan sa politika pa. Kung sino ang may prinsipyo at mabango sa tao, ang siyang nananalo. Kamukha ni Mayor Esguera. Mahal siya ng mga taga Buena Vista. Mayor Esguera na naman. Ipinagtatanggol mo siya dahil dati mong kasintahan ng kanyang anak na si Victor. Velarde! Bakit, sir? May vista ka. Velarde, ako na mag-aatid sa'yo sa Kapitolyo. Sarento, tuloy na kami. Tara. Sandali. Kung nagbabalak ang tumakas, alam mo na mangyayari sa'yo. Sige na, sakay na!
Tabi mo! Tabi mo! Bakit, sir? Alam mo na yon. Ako nang bahala sa'yo. Bibigyan na lamang kita ng balato. Tabi mo! Oo, sir. Babayan! Di Guzman, nandiyan na sila. Talagang mapapagkatiwalaan ka, Kabo. Marunong kang tumupad sa usapan. Dalagan mo siya ng posas at palapitin mo siya rito. Lubos-lubusin mo na ang tiwala mo sa akin, Di Guzman. Hindi ko i-release ito hanggat hindi ko nakikita ang pinag-usapan natin. Buksan mo para makita niya ang laman. Tanggalan siya ng posas. Ibigay mo na sa akin ang pera. At sa'yo na si Bilarde. Di Guzman! Ako naman ang pinabilib mo ngayon. Tama ka, Kabo. Bilib ka sa utak ko. Hindi ko gusto ang mga nangyayari, Hepe. Kailangan hanggat maaari, alamin mo kung sino mananagot sa kasong to. Okay, Mayor. Pero, hindi kaya si Gobernador ang may kagagawa nito? Di ba't si Bilarde kanang kamay niya? Doon din ako nagdududa eh. Partikular sa kasong ito, dapat jail guard ang maghatid. Bakit si Cabo Dulay sumama? Yun din ho ang pumasok sa isipan ko kanina nang sabihin sa akin itong releasing officer na si Cabo Dulay ang nagpilit maghatid kay Bilarde. Boss, mukhang mahina yata ang pulso mo ngayon, ah. Walang pumasok, eh. Sa dart, mahina. Pero dito sa bala ko, sisiguraduhin kong bulsay. Mahina ba pulso ko? Nakabulis ba? Ano? Ha? Sino may reklamo? Tara na! Hi. Baka gusto niyo mamasyal. Ihahatid na namin kayo. May hinihintay pa ho kami. Hindi ho pwede. May hinihintay, ah. Boss, ayaw. Sakay nyo na. Huwag kang sumama. Halika na nga, umalis na tayo. Abe, halika na. Ay! Naku, wag ho! Wag ho! Bitiwan niyo ako! Wag ho! Baka walang iya kayo bastos! Tumahimik ka na! Okay. Nice, boss. Happy si boss. Oh, Oo. Alex, kulang pa ang mga isdang yan. Kung maaari, dagdagan nyo pa ang huli. Tumayo kayo sa ibang bayan. Maraming kausap na buyer si Papa. Kapag hindi tayo nakaabot sa kota nila, mapapahiya tayo. Boss, kailangan magdagdag pa tayo ng mga isda at mga bangkan de motor para mahuli natin lahat ng isda dito sa buong probinsya. Sige, sasabihin ko kay Papa.
Boss! Di ba si Victor yun? Umuwi na naman pala ang sundalong anak ni Mayor. Mama, Buena Vista. Akin na ho. Mang Damian, Jack na si De Guzman ang gumawa nun. Malamang yun, ma'am. Pumatay pa nga sila ng mga pulis ng Buenavista. Kaya nasisiguro kung nag-aalboroto ngayon si Mayor Esguerra. Ang alam ko, ipinaayos na ni Papa ang kaso ni Velarde sa legal na paraan. Mang Damian, hintayin mo na lang ako dito. May kakausapin lang ako sandali. Sana wala nang maging hadlang sa atin, Victor. Dahil ayoko nang mawala ka sa buhay ko. Ako sigurado na ako sa sarili ko. Dahil simulat sa puno, ikaw na ang nasa puso. Oh, ikaw naman. Yung nasa itaas. Galing! Wala pa rin talagang kakupas-kupas. Champion pa rin talaga sa pagbaril. Parang ako. Pinersonal ng pamilya ko ang lahat. Hinaluan ng politika. Dahil magkalabang mortal ang papa ko at ang tatay mo. Binalaan ako ng papa ko na kung ipagpapatuloy kong relasyon natin, may masamang mangyayari. At pumayag ka naman na masira ang relasyon natin. Kilala ko ang papa ko, Victor. At alam ko kung gaano katotoo ang mga sinasabi niya. Ang iniisip ko lang ay ang kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Ginawa mo pang duwag ang mga Esguerra na hindi marunong lumaban. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Helen. Nagkakamali ka. Bakit hindi mo ako naiintindihan, Victor? Pansamantala lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Alam kong darating din ang panahon na maiintindihan din tayo ni Papa. Hindi na mangyayari yun, Helen. Dahil ngayon pa lang, hindi mo na ako kayang ipaglaban. Pagpapatuloy ko na lang ang pagsusundalo. At magpapadistino ako sa Mindanao upang tuluyan na tayong magkalayo. Boss, ano tayo? Ha? Sa Buenavista. Roda! Kuya Victor! Inay! Inay! Ang kuya dumating na! Chingay ang kuya, oh! Chingay, oh! Kuya Victor! Kuya Victor! Oh, Chingay! Si Inay. Nasa loob. Kuya, pasalubong Oh, namin. eto oh. Wow! Ayan. Tara sa loob. Halika na. Inay! O anak, Mano po, Inay? akala namin hindi ka nadadating eh.
Minsan ka lang sa isang taon kung dumalaw dito. Liliban ka pa. Pwede ba naman yun? Tradisyon na ng buhay ko, alisin ko pa. Lalo na si Itay. Lagi akong pinagmamalaki nun sa mga bisita niya. Oh, si Alex, nasan? Inutusan ko sa labasan. Kuya! Okay ang forma mo ngayon ah. Parang di ka sundalo. Pogi ka pa rin tulad ko. Kapal mo naman. Tara na sa loob. Tatawagan natin ang Itay mo. Tiyak na matutuwa yun. Nay, wag na. Wag niyo na istorbohin. Alam kong maraming ginagawa sa munisipyo yun. Tsaka, magkikita pa rin naman kami mamaya eh. Halika na. Para makapagpahinga ka na. Halika na. O kuya, ako na magdadala nito. Ako na, masyadong mabigat. Tara. Pwede ko ba kayong makausap? Doon tayo sa itaas. Pa, dito na lang kayo mag-usap. Bobolahin ka lang yan pa at sigurado, delikado ang ihirit niyan. Anong pinagsasasabi mo? Anong delikado? Nag-aalala lang naman ako. Baka isang araw, bigla ka na lang mawala sa paningin ni Papa. Sumama ka na uli kay Victor. Liwanagin mo ngayon pinagsasabi mo, Franco. Wow, Kuya Franco. Hindi pala alam ni Papa na dumating na yung Victor na yan eh. Nakita ko si Victor kanina, Papa. Dumating siya kaninang umaga. Alam mo na, baka magkabalikan na naman silang dalawa. Magkakabalikan? Mahirap mangyari yun. Tumigil na nga kayo. Alam niyo naman na tuwing birthday niya, umuwi siya dito para makasama niyang pamilya niya. Hindi kagaya niyo. Puro kalokohan ang iniisip ninyo. Diyan na nga kayo. Kayong tatlo. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo sa kapatid ninyo. Hindi na mangyayari yung iniisip ninyo dahil nangako na sa akin si Helen na hindi na siya makikipagbalikan pa sa Victor na yon. Hirap naman sa inyo, Papa eh. Kinakampihan niyo pa yung putok sa buho na yan. Kami ang legal ninyong anak, kaya kami dapat ang pakinggan niyo. Ano bang problema mo, Franco? Kahit kailan, hindi ko pinagsisiksikan ng sarili kong maging tunay na madero. Kung hindi lang dahil kay Papa, matagal na akong wala dito. Tama na yan. Walang patutunguhan yung pagtatalo ninyo. Halika na, Iya. Doon na tayo sa itaas at doon na tayo mag-usap. Pag nakatikim sa akin to si Helen, sigurado, mawawala ang taray niya. Tol, pag nalaman ni Papa yun, papatayin ko nun. Kung malalaman niya. Helen, Bakit, Franco? huwag ka nang pumalag. Sa gagawin nating to, magiging lehitimong madero ka na. Naloloko ka na ba? Nakakadiri ka, Franco. Sige, subukan mong ituloy ang gusto mo. At sisiguraduhin ko sa'yo na mababawasan ang dugong nagpaparumi sa mga madero. Sige, ituloy mo! May araw ka din, Helen. Happy birthday to you. Ayan. Yay! Happy birthday! Happy birthday, anak. Thank you po. Happy birthday, Kuya! Thank you. Kuya, happy Thank birthday! you. Happy birthday, kuya. Thank you. Happy birthday, Victor. Maraming salamat po, Hepe. Binabati kita na. Thank you. Siya nga pala mga kaibigan. Hindi ko na siguro kailangan ipakilala si Victor. Dahil sa tindig at forma pa lamang, manang-mana na sa akin. Nasaan si Victor? Nasa loob po. Tay, Nay, sandali lang po. Sasalubungin ko lang po si Angela. Mga kaibigan, pwede na kayo kumuha ng pagkain nyo sa labas. Angela! Ba't ngayon lang kayo? Happy birthday, Victor. Happy birthday din. Maraming salamat po, Aling Maming. Tara na ho sa loob. Kanina pa ho kayo hinihintay ni tatay at ni nanay. Tara. Tay, Nay, sina Angela po. Aling Maming, Angela, kain na tayo. Magandang gabi po, Mayor. Aling Lisa.
Paupo na. Aling Maming, dito na po kayo. Ayan. Thank you. Okay. Pepe, kilala mo na ba si Angela? Yung magiging manugang ko. Oo, Mayor. Bagay na bagay sila eh. O, anong masasabi mo? Kailan ba tayo ihigop ng mainit na sabaw? Alam nyo, Kapitan, kung ako lang ang masusunod, ayaw ko pang mag-asawa. Dahil pag nakasal na ako kay Angela, eh di, hindi na ako makakapang babae. Ganon, ha? Aray. Ikaw naman. Nagbibiro lang, hindi ka na mabiro. Victor, pakiramdam ko lumalala ang sitwasyon dahil sa alitan ng gobernador ng tatay mo. Bagamat sa pagkakataong ito, hindi pa naman bulgar ang hidwaan nilang dalawa. Pero kahit anong oras, ay pwede na magkagulo dito sa Buena Vista. Minsan nabanggit na rin sa akin ni Ina tungkol sa mga bagay na yan. Sa mga sulat niya sa akin. Palagi ko mas tama si Itay. Alam niya kung ano mas makabubuti sa mga tiga rito. Tama na nga muna yung mga problema. Pag-usapan natin tungkol sa atin. Kailan ba talaga bababa ang promotion mo? Sabi mo, pag na-promote ka na, magpapakasal na tayo. Huwag kang mag-alala. Oras na tumaas ang ranggo ko, ikaw ang unang makakaalam nito. Hello? Sandali lang ho. Mayor, si Gob, gusto raw kayong makausap. Hello? Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga din. Anong may paglilingkod ko? Magandang balita ang ihatid ko sa'yo kung pakikinggan mo ako. Pag-angat ko pa lang ng telepono, alam ko nang may kailangan ka. Kaya sabihin mo kagad sa akin, dahil marami pa akong aasikasuhin para sa bayan ko. Bueno, didiretsuhin na kita. Kausapin mo ang mga may-ari ng mga lupaing malapit sa dagat at magtatayo ng isang malaking planta ng mga dilatang seafoods ang isang grupo ng mga Hapon na nakausap ko na. At ikaw ay magiging isa sa mga miyembro ng board of directors ng plantang ito. Kaya't sa lalong madaling panahon, kausapin mo na sila. Pakikinggan ka nila. Gob, hindi mo na kailangan utusan pa. Gusto ko lang ipaintindi sa'yo na simulat sa pulpa ay ang kapakanan ng mga taga Buena Vista ang lagi kong ipinaglalaban. Alam mo, Mayor, parati kang kontra sa Agos. Baka pagsisihan mo yan balang araw. Huwag sana ko yung palilinlang sa mga matatamis na salita ni Gob. Dahil alam kong meron siyang maitim na balakin dito. Mayor, baka naman may magandang layunan si Gob. Kaya binibili niya ang mga lupang ito. Maring tama ka kasama. Oo. Kung titingnan natin, malaking kaunlaran para sa bayan natin ang magkaroon ng planta dito. Pero naisip na ba ninyo kung anong magiging kapalit nito? Unang-una, masisira ang kabuhayan natin. Lalo na tayo na umaasa sa mga huling isda sa dagat. Kapag natayo dito, ang gusto ni Gob ay unti-unti nang malalason ang mga isda sa dagat na siyang ikabubuhay natin. Maraming salamat, Mayor, sa mga paliwanag niyo sa amin. Mabuhay si Mayor! Mabuhay! Mabuhay si Mayor! Mabuhay! Nay, papasok na ho ako. Umuwi ka na maaga, ha? Opo. Hoy, anak! Mag-iingat ka, ha? Opo, Inay. Halika na, Angela. Hatid na kita sa trabaho mo. Huwag na. Kaya ko naman mag-isa eh. Halika na, sabi. Ba't bang ilap-ilap mo sa akin? Mahal naman kita. Sabi nang wag na eh. Ba't ang kulit-kulit mo? Ano ka ba, Jackie? Huwag mong pilitin kung ayaw sa'yo. Hindi ko mo't anak ka ng gobernador, maaari na yung gusto mo. Magpakatao ka naman. Sige ho, Aling Maming.
Pero pakisabi na lang po kay Angela, magiging akin din siya balang araw. Victor, natatakot na ako kay Jackie. Madalasan niya akong kulitin sa panliligaw eh. Alam naman niyang nobyo na kita. Pero pinapipilitan niya hindi pa tayo kasal. Ikaw naman, oo. Hindi na dapat pinagpapapansin yun eh. Daanin mo na lang sa diplomasya. Magsasawa din yun. Angela, kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na. Huwag mo nang sirain ang araw mo. Anong ginagawa mo dito? Ano ba talagang sadya mo, Ellen? Hindi ako nagpunta dito para guluhin kayo. Nandito ako tungkol sa gap ng papa ko at ng tatay mo. Sa palagay ko tayo lang ang pwede mag-ayos nito. Alam mo, Ellen, wala naman talagang problema yan eh. Sila lang ang gumagawa ng gulo para sirain ang tatay ko. Kaya nga eh, tayong dalawa lang ang pwedeng gumawa ng paraan para pagharapin silang dalawa sa isang forma ng pag-uusap. Basta siguraduhin mo lang na papayag ang papa mo. Dahil si Tay naman, madali namang kumbinsihin yun. Baka pwede ka nang umalis at magkasuluhan na kami dito. Sige, aalis na ako. Oh, ikaw naman, kumain ka na. Ano yung mga yun? Mariboto! Madalas dito sa atin yan. Ang balita, sa gabi pa lang ay may namamakyaw na ng huling isda. Kaya paggabi, matinding operasyon na yan. Dahan lang ha, dahan. Ayan o. Trabaho pare. Marami pa dito. Dito, oh, ito. Dito, pwede na. Lalaki mo. Dahan ha. Mahulog dyan. Taas mo, taas mo. Hoy! Ano ba yan? Sabi lang mag-iingat eh. Kunin niyo! Hindi ko na pwedeng patagalin to, Papa. Marami naman akong mauutusan para ipapatay ang hayop na pakailamerong yan. Kapag ginawa mo yan, parang inamin mo na rin na sa atin ang galing ang mga aktibidades na yun. Maghintay-hintay ka lang ng konti. Sinisiguro ko sa iyong mabubura din yung mga esgerang yan sa lalawigang ito. Papa naman, ang hirap nito. Paralisado na naman tayo. Mag-iisip na naman tayo ng panibagong paraan kung paano maitutulak ang epekto sa kliyente natin. Sayang lang ang talino mo, Franco, kung hindi mo mapag-iisipan ng mga bagay na yan. Nag-iisip ako, pero mabubulilyaso rin naman dahil sa Victor na yan. Kaya pwede ba, Papa? Payagan mo na akong madaliin ko ang paglagay ng kanyang pangalan sa lapida. Hindi ako mapalagay. Sino bang nasusunod dito? Ikaw o ako? Bahala na nga kayo. Mayor, nanggaling na po kami sa lugar na sinasabi
Sige, Hepe. Si Hepe na mismo ang nagpunta doon. At wala doon yung sinasabi mong lansya. Pero inamin ng ibang mangingisda na meron ngang nangyayaring ganon sa lugar na yon. Kaya lang walang makapagturo kung sino nga ang utak nito. Itay, halos namumukan ko ang ibang mga armadong naroroon. Kaya't sigurado ako na mga tauhan ni Franco ang mga yon. Mahirap naman na hindi natin basta-basta na kay gobernador yon. Wala tayong ebidensya. Hindi magtatagal. Malalaman ko rin ang kabulukan nila. Totoo po ang sinasabi ni Kuya Victor. Siguradong kay Franco yun. Kasi madalas ko sila makita sa lansyang yung kasamang ilan niyang mga tauhan. Hoy Alex, huwag ka makikisangkot sa usapang ito. Ang asikasuhin mo ay pag-aaral mo. Marco, Tinugob, dumarating. Gob, magandang umaga ho. Gob, magandang umaga ho. Gob. Gob, mabuti na pasyal ka. Inip na ang mga bata. May pagagawa ka ba? Huwag na kayong mainip, Marco. Kaya ako nagpunta rito ay may patatrabaho ko sa inyo. Masyado nang pinaperwisyo ni Mayor ang mga negosyo ko. Gob, ang layo ng pinuntahan natin ito. Huwag mo naman sabihin sa akin na sa kanya may palalakid si Mayor. Bakit? Kaya naman namin ng Guzman to Hindi pa masasabit ang pangalan mo. Tumahimik ka, Velarde. Gob, masyadong matabil ang dila ng kasama mo. Totoo naman Tama na yan. Marco, gusto kong trabahuin mong mawala si Mayor sa Buena Vista. Siguruhin mo lamang na hindi masasangkot ang malinis kong pangalan. Maliwanag ba? Maliwanag, Gob. Tikman mo itong niluto ko. Sige nga, mukhang masarap masarap nga. Pwede nang maging Mrs. Isguera. Kaya lang, baka tumaba naman yata ako niyan, masisira ang pagkamacho ko. Ano ngayon? Kung mag-asawa na ba tayo, paporma ka pa sa iba? Selos naman to kagad Pwede ba naman yun? Kung poporma ako, dapat ngayon na, habang hindi pa tayo kasal. At saka, hindi ko naman gagawin sa yun Dahil, mahal na mahal kita. Pakis naman Tumigil ka nga dyan. Kumain na tayo at baka kung sa pamauwi yan. Sige na nga. Teka, mukhang kulang alam ko na, soft drinks. Kulang ng, sandali lang Maghahanap lang ako ng mabibilan ng soft drinks. Pakis mo na, pakis. Sarap! Jackie, si Angela yun Tena. Mukhang nag-iisa ka. Ako ba hinihintay mo? Kiss nga. Bastos! Ano ba? Walang hiya! Alam mo, Angela, hindi ko maubos maisip kung bakit pumatol ka kay Victor nandito naman ako. Jackie! Ano ba? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Jackie! Victor!
Tama na! Hindi pa tayo tapos, Victor. Tara! Ay na. Manhid na talaga sa kawalang yan ang magkakapatid na Madero na yan. Palibhasa. Laging kinukonsinti ni gobernador ang mga katarantaduhan ng mga yan. Aba, kuya, hindi kasama si Ate Helen dyan, ha? Teka nga muna, Alex. Napapansin ko sobrang lakas yata sa'yo ngayon ni Helen. Kuya, tama si Kuya Alex. Kung napakabait ni Ate Angela, mas mabait si Ate Helen. Talaga, mas mabait si Ate Helen. Pag pumupunta nga yan dito, lagi ako may pasalubong, chocolates, stateside pa. Eh paano, makapal ka, hingi ka ng hingi. Nayo, si Ate Roda, nanunukso na naman, oh. Oy, kayong dalawa. Magsitigil kayo, ha? At ikaw naman, Victor. Hanggat maaari, kung makakaiwas ka, umiwas ka. Huwag mo nang patulan ng sirang ulong anak ni gobernador. Lalo lamang lalaki ang gulo. Kuya, kailan ka babalik sa destino mo? Magtatagal ka ba dito? Bakit? Kuya, mag-outing naman tayo. Maligo tayo sa beach. Isama natin si Inay at si Itay. Naku, buti ko sumama si Itay. Eh, ang daming inaasikaso nun sa munisipyo. Gusto niyo ba talaga? Hayaan niyo. Kukumbinsihin ko si Itay. Talaga, kuya? Oo, akong bahala. Huwag ka maglala. Nay, mamaya pagkatapos nila Kuya Victor, kami naman ni Kuya Alex, ha? Ano? Marunong ka ba magpaandar niyan? Tumigil na kayong dalawa. Mamaya mauwi sa awa yan. Saan na nga ba si Alex? Pinapili ko ng tinapay. Konti lang kasi kanin ang dala ko, eh. Kuya Victor! Ate Angela! Kaleha! Kuya Victor! Ate Angela! Umauna kayo, kami naman! Inay! Itay! Itay! Roda! Itay! Tigay! Lisa! Itay! Kuya, bakit kailangan mangyari to? Kuya, bakit? Inay! Itay! Pinagbibintangan mo ba ako, Helen? Nagtatanong lang ako, Papa. Inisip ko kasi na baka may mga tauhan kang gumagawa ng sarili nilang galaw. At sila rin ang gumawa ng mga kawalang hiyaan yun sa mga isgera. Ilang beses ko nang sinabi sa inyong pinasasama lang kayo ng mga yun, eh. At pinangangaralan mo na ako ngayon, ganun ba, Helen? Ang alam kong karapatan mo rito ay payuhan ako, hindi pagalitan. Sana pakinggan niyo ako, Papa. Para mawala na sa inyo ang hinala ng lahat. Ikaw na mismo ang manguna
para imbestigahan ang massacre na nangyari. At sa tingin mo'y paniniwalaan nila ako ngayon? Sa maniwala man sila o hindi, basta malinis ang konsensya mo. Lilitaw pa rin ang kabutihan ng layunin mo. Eh kung manahimik na lang ako, nang sa ganun ay wala ng issue. Nasa sa inyo na yon, Papa. Pero oras na makasilip ako ng kahit na konting bahid na may kinalaman kayo sa nangyari. Patawarin niyo ako, Papa. Pero ako na mismo ang mangunguna sa mga mamamayan para kondenahin ka. Alex. Ayokong umalis dito. Iwan niyo na ako. Pero Alex, dumidilim na eh. Tara, uwi na tayo. Mauna na kayo. Hayaan niyo na mag-isa ako dito. Victor? Pasensya ka na, nanghas na akong pumasok. Nagbaka sakali ako na nandito ka. Anong kailangan mo, Helen? Nakikiramay ako sa nangyari. Alam ko kung gaano kabigat sa loob mo ang biglang pagkawala nila. Ewan ko, dala siguro ng konsensya ko at hindi ako matahimik dahil iniisip ko kung sinong may kagagawan nun. Sana nga. Sana nga wala kang nalalaman sa pagkamatay ng mga magulang ko't mga kapatid. Dahil pag nagkataon, tanda mo, Helen,
Oras na malaman ko na may kinalaman ng papa mo sa mga nangyari. Patawarin mo. Sa mga sandaling dumating ang panahon na ako naman ang maningil. Alam kong ganun na lamang ang pagkamuhi mo kay Papa. Dahil sa nangyari sa ating dalawa. Pero tinitiyak ko sa'yo, oras na magkaroon ako ng kahit na konting hinala na merong kinalaman si Papa sa nangyari sa pamilya mo. Hindi ako hahadlang sa anumang gagawin mong desisyon. Victor! Victor! Nakita ko si Alex may dalang baril. Pasugod sa mansyon. Ha? Magbabayad kayo! Alex! 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 Inay. Inay. Kapatid. Natin. Alex! Alex! Victor! Alam mong bawal sa batas ang biglang susugod na lang ang iyong kapatid at mamamaril. 4 sa mga tauhan ko ang napatay na walang kalaban-laban. Alam mo yan dahil sundalo ka. Magkita na lamang tayo sa korte. Marco, sa lubusang ikatatahimik ng buhay ko, lipulin mo ang lahat ng natitirang angkan ng isgera. At walang ititirang buhay. O mga bata, bahala na kayo na. Salamat to, Gob! Salamat to, Gob! Salamat to! Sige, Gob! Biskuit po. Kawawa naman si Salamat. Victor, nag-iisa na siya. Victor, kagabi ka pa walang tulog. Magpahinga ka na muna. Halika na sa loob. Halika na. Sakay!
Sargento, kunin ang mga patay. Kilala niyo bang mga taong yan, Hepe? Hindi nga, Victor. Pero malakas ang kutob ko na malaki ang kinalaman ng mga iyan sa pagkamatay ng magulang mo at mga kapatid. Dahil kung hindi, bakit pati ikaw gusto nilang patayin? Kung sila nga ang may kinalaman, Hepe, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Mag-iingat ka, Victor. Hindi taga rito mga taong yan. Maraming salamat po, Hepe. Boss, bilib na talaga ako sa pulso mo. Isipin mong pinapasok mo lahat ng bala doon sa buong katawan ng kapatid ni Victor na si Alex. Wala yan. Si Papa lang walang tiwala sa akin eh. Kung kina Belardo de Guzman lang, sisiw sa akin Victor na yan. Oh, pulutan. Wala ba? Ba, pero pa tayo dyan. Ne, kunin mo yung isang bote doon sa loob. Okay. Oh, pulutan oh. Birthday ko ngayon. Ganun ba? Baka hangin to. Kailangan... Ayos. Bayad na yan. Sarap nito. Boss! Si Victor! Emong, bahala ka na dyan! Asa na si Victor? Ha? Nasasaktan ako, Jackie! Asa na si Victor? Jackie, bitiwan mo ako! Sabing hindi ko alam! Hindi mo alam, ha? Hoy, anong kaguluhan yan? Jackie, anong ginagawa mo sa anak ko, ha? Diyos ko po, Angela! Anong ginagawa mo sa anak ko? Tigilan mo yan! Napakawalang niya mo! Maawa naman kayo sa kanya! Bitawan niyo ako, sabi! Bitawan niyo ako! Walang niya ka talaga! Maawa ka sa anak ko! Maawa ka! Dali na sa lumang butega yan. O ano, boss? Ba't di mo pa simulan? Mabuti na yung tulog. Hindi makakapalag. Ayoko ng tulog. Gusto ko habang niroromansa ko pumapalag. Para may thrill.
Boss, gising na oh. Ayos! Ayos yan, boss. Sobrang nang kawalang hiyaan mo, Jackie! Buhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo. Kahit anong mangyari, hindi mo makukuha ang gusto mo! Talaga nyo! Angela? Angela? Aling Mameng? Angela? Aling Mameng! Ano pong nangyari? Si Jackie. Tinangay nila si Angela. Saan dinala? Ang dinig ko, dadalhin nila sa lumang bodega. Oh. Sinong gustong rumusitas? Victor! Kamalis. Victor! Victor! Angela!
na tayong inuubos ng Victor na yan. Pati ang mga kapatid mo ay niyari ng tarantadong yan. Anong gagawin natin, Franco? Ikaw naman na may kasalanan yan, Papa eh. Kung nung una pa lang nakinig ka na sa akin, hindi sana mangyayari to. Hindi na panahon para tayo magsisihan. Ang mahalaga ngayon ay ang mailigpit sa lalong madaling panahon ng Victor na yon. Baka tayong isunod ng tarantadong yon. Ako na ang bahala, Papa. Nakabuo na ako ng isang malaking grupo para hanapin ang hayop na yon. Kahit saan siya magtago, makikita namin siya. Mabuti pa, Papa. Doon ka muna sa rest house. Paano si Helen? Victor, huwag mong isipin yun. Talagang masama ang ugali ng mga madero. Kung ako nga ang tagal ko nang naninilbihan sa kanila, pinalayas ako. Dahil lamang sa paniniwala na sinususulan ko si Ma'am Helen. Nagulat nga si Ma'am nung magpaalam ako. Hindi ko man lang daw siya kinonsulta. Yun na nga Nanghihinayang din ako sa kanila, Mang Damian. Masyado nang nalunod sa kapangyarihan si Gob. Kaya nawala ng pakikipagkapwa-tao. Kung nanatili sa kanilang papakumbaba, buhay pa sanang mga magulang ko at mga kapatid. Victor! Victor! Bakit napasugod ka? Narinig ko si Franco. Magsasama siya ng mga tauhan para hanapin ka. Umalis ka na rito. Sigurado akong papunta na sila dito para patayin ka. Victor! Hindi ka na makakatakas ngayon! Pati ikaw, Helen! Sama-sama na kayo! Maghiwa-hiwalay tayo. Sanay sa gubat ang tarantadong yan. Tayo na!
Yung magasin nasa bulsa ko, kunin mo. Bilis! Tingnan ninyo. Iikutan ko. Wag, Victor! Ligtas mo ako! Ang taas nito! Ngayon, Franco, sabihin mo sa akin kung may kinalaman ng papa mo sa pagkamatay ng pamilya ko! Wala akong alam! Ganun ba? Victor! Oo! Sasabihin ko na! Si Papa nagpapatay sa pamilya mo! Siya din na nag-utos na ubusin ang angkan nyo! Talagang sagad sa butong kawalang yan nyo. Nasaan ang papa mo? Nasa rest house! Salamat! Rob! Velarde, kailangan nakahanda tayo. Napatay na ni Victor ang dalawa kong anak. Maring sumugod dito yung kahit anumang oras. Lahat ng sulok ng rest house na ito'y pinabantayan ko na. No way out para makapasok pa siya rito. Gob, maasahan mo kami. Dahil ang buong puwersa ko, dinala ko na. Tsaka, Gob, kung sakali makapasok man dito yung Victor na yan, tsak na hindi siya lulusot sa amin. Huwag tayong pasisiguro sa Victor na yon. Sundalo ang tarantadong yon at balitang mabilis at matinik. Rob! May dumarating! Pasigaw kayo!
Huwag ka na magtangkang tumakas! Hindi ka na makakaligtas! Gobernador! Dumating na ang araw na hinihintay ko. Ito na ang katapusan ng iyong pagiging swapang sa kapangyarihan. Sandali lang, Victor. Wala rin namang mangyayari kung magpapatayan tayo eh. Bakit hindi na lang natin pag-usapan ito? Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Gobernador. Dahil sagad na ang kawalang hiyaan mo. Kung hindi ka naging ganit at makasarili, buhay pa sanang mga mahal ko sa buhay. At hindi lang yun, Gobernador. Dinalo mo pati ang dating matahimik at maayos na bayan ng Buena Vista. Kaya nga kalimutan na natin ang nangyari. Ibalik na lang natin sa dati. Alam! Hindi mo na may babalik pa ang mga buhay na iyong inutang! Wag! Si Victor, matapos ilagay ang batas sa sariling mga kamay dahil sa salang pagpatay, ay hindi nakaligtas sa timbangan ng katarungan at siya ay nahatulang mabilanggo. Si Helen, napatunayang nagkasala ng mababang hukuman dahil sa partisipasyon, kaya siya ay napasok sa koreksyonal. Umapila sa mataas na hukuman at matapos ang masusing pag-aaral sa kaso, ang dalawa ay napawalang sala at pinalaya dahil si Gobernador Madero ay isang salot ng lipunan. Ngayon, sa piling ng kanilang mga anak, ang dalawa ay nagsasama ng maligaya.